Mga idolo, ang 73 wins at 9 losses ng Golden State Warriors, isang NBA record na hanggang ngayon ay wala pang timang nakakabasag. Pero alam nyo ba, na kahit halos unbeatable ang Golden State Warriors noong 2015-2016 season, siyam na teams pa rin ang nagawang pabagsakin sila. At ang mas nakakagulat, isa sa mga tumalo sa kanila ay may 17 win. Kaya ang tanong, kung mas maganda ang regular season record ng Warriors kaysa sa legendary 72-10 ng Chicago Bulls, bakit hanggang ngayon mas marami pa rin nagsasabing mas dakila ang Chicago Bulls noon? There are so many teams to choose from. The 91 Chicago Bulls, sorry Showtime. The 92 Bulls, back-to-back. The 93 Bulls, first three-peat. The 97 Bulls, even with the fluke. 98 Bulls, no push-off. And my favorite, the 96 Chicago Bulls. 72 wins. Tough to beat that. What? You think there's someone else? Prove it. Alamin natin ang siyam na teams na tumalo sa Warriors, ang eksaktong score ng bawat laban, at ang malaking pagkakaiba ng dalawang pinakamagagandang regular season teams sa kasaysayan ng NBA. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Noong 2015-2016 NBA season, halos wala makapigil kina Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala at Harrison Barnes. Nanalo sila ng 73 sa 82 games. At nabasag nila ang 72-10 record ng Chicago Bulls na tumagal ng halos 20 taon. Pero tandaan, ang isang record ay hindi nangangahulog ang perfect dahil siyam na beses din silang natalo at bawat talong iyon ay may sariling kwento. Number 1, ang Milwaukee Bucks. Ang final score, Bucks 108, Warriors 95. Ito ang pinakaunang team na tumalo sa Warriors. Nagsimula ang Golden State sa nakakabaliw na 24-0 record, ang pinakamagandang season start sa NBA history. Pero dumating ang Milwaukee Bucks na pinangungunahan ni Giannis Antetokounmpo at Chris Middleton, ang matinding depensa na nagpahirap kay Stephen Curry. Dito natapos ang historic winning streak ng Warriors. Number 2, ang Dallas Mavericks. Final score, Mavericks 114, Warriors 91. Hindi pa nakaka-recover ang Warriors mula sa unang talo nang muling masilat ng Dallas Mavericks. Halos walang pumasok na tres, hindi gumana ang ball movement. Isa ito sa pinakapangit nilang offensive performance sa buong season. Number 3, ang Denver Nuggets. Final score, Nuggets 112, Warriors 110. Isa sa pinaka-exciting na laro. Nagkaroon pa ng pagkakataong manalo ang Warriors sa huling possession. Pero nanindigan ng Denver, 2 puntos lang ang pagitan. Pinatunayan ng Nuggets na kahit ang pinakamalakas na kupunan ay pwedeng matalo sa clutch moments. Pang-apat, Detroit Pistons. Final score, 113, Warriors 95. Physical basketball ang naging susi ng Detroit. Hindi sila nagpatalo sa bilis ng Warriors. Mula umpisa hanggang dulo, kontrolado nila ang tempo ng laro. Isa ito sa mga gabing tila walang sagot ang Golden State. Number 5, Portland Trail Blazers. Final score, Blazers 137, Warriors 105. Ito ang pinakamalaking pagkatalo ng Warriors. Tambak sila ng 32 points. Nagliyab sila na Damian Lillard at CJ McCollum. Lahat halos ng tira ay pumapasok, habang ang Warriors parang hindi nila mahanap ang kanilang depensa. Number 6, Los Angeles Lakers. Final score, Lakers 112, Warriors 95. Ito marahil ang pinaka-unexpected. Ang Lakers ay nagtapos lamang ng 17 wins buong season. Pero sa gabing ito, sila ang nakapagpahinto sa pinakamalakas na kumpunan sa NBA. Isa ito sa pinakamalaking upset sa modern NBA history. Number 7, San Antonio Spurs. Final score, Spurs 87, Warriors 79. Ito ang pinakamababang puntos na ginawa ng Warriors noong season na iyon, 79 points lamang. Sa pangunguna ni Kawhi Leonard at ng elite defense ng Spurs, halos hindi makahinga ang Warriors sa opensa. Isa itong defensive clinic. Number 8, Boston Celtics. Final score, Celtics 109, Warriors 106. Batang Celtics team, pero hindi sila natakot. Hanggang final buzzer ay dikit ang laban. 3 puntos lamang ang lamang ng Boston.
Isa ito sa mga talong lalong nagpahirap sa Warriors sa paghabol sa 73 wins. Number 9, Minnesota Timberwolves. Final score, Timberwolves 124, Warriors 117. Nag-overtime to mga idolo. Ito ang huling pagkatalo ng Warriors sa regular season. Sa overtime pa sila natalo, pero matapos nito, nanalo sila sa huling 3 laro at tuluyang nagtapos sa 73 wins at 9 losses. Ang malaking tanong, 73-9 Warriors o 72-10 Bulls? Sino ang mas dakila o mas magaling? Ito ang debate na hanggang ngayon ay walang malinaw na sagot. Regular season, Golden State Warriors, 73-9, NBA record holder. Samantalang ang Chicago Bulls, 72-10. Dating NBA record, dito pa lang panalo ang Warriors. Pero hindi dito natatapos ang usapan. MVP, Warriors, Stephen Curry. Unang unanimous MVP sa NBA history. 402 3-pointers, mahigit 30 points kada laro. Chicago Bulls naman, Michael Jordan, MVP, scoring champion, first time all defense. Parehong may MVP, pero si Curry ang gumawa ng season na hindi pa rin nauulit hanggang ngayon. Sa depensa naman, Warriors, elite switching defense, napakabilis sa transition, deadly sa 3-point shooting. Got the ball, Russ Smith. Good effort. Banged into Curry again. Samantalang ang Chicago Bulls, isa sa pinakamahusay na defensive team sa kasaysayan. May Michael Jordan, may Scottie Pippen, may Dennis Rodman. Tatlo sa pinakamahusay na defenders ng NBA. Kung depensa ang pag-uusapan natin, marami pa rin ang nagbibigay ng edge sa Chicago Bulls. Playoffs. Dito nag-iba ang lahat. Golden State Warriors nagkaroon ng 3-1 lead laban sa Cleveland Cavaliers sa NBA Finals. Pero nakabalik sina LeBron James at Kyrie Irving. At tuluyang natalo ang Warriors. Hindi nila nakumpleto ang historic season. Samantalang ang Chicago Bulls, tinapos nila ang season bilang NBA champions. 15-3 ang playoff record. Naging finals MVP si Michael Jordan. Kaya para sa maraming basketball fans, ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit mas mataas pa rin ang tingin nila sa Chicago Bulls. Ngayon, sino ang mas magaling? Kung regular season lamang, walang duda, 73-9 Warriors. Pero kung buong season ang pag-uusapan natin, regular season hanggang finals, marami pa rin ang pipili sa 72-10 Chicago Bulls. Dahil hindi lang sila nagtakda ng record, tinapos pa nila ito bilang champion. At sa NBA, ang championship pa rin ang tunay na sukatan ng galing at husay. Ngayon, gusto kong marinig ang opinion ninyo. Kung maglalaban sa 7-game series ang dalawang team na ito, 2015 to 2016 Golden State Warriors o 1995 to 1996 Chicago Bulls, sino ang mananalo at bakit? I-comment ninyo ang inyong sagot sa baba. Kung nag-enjoy kayo sa video, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang NBA history, legendary records at basketball stories na siguradong magugustuhan ninyo. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa bawat upload. Maraming salamat sa panonood mga idolo. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports. parang may mali na naman ah. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Sports.